Ito ang UNTV News Worldwide. Oy, oy, oy! It's a beautiful day! Hello sa iyo, Nina. Siyempre, hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check, ang oras po natin. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabah Al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu, Good morning kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning, Bert, at sa ating mga kasangbahay. Magandang umaga naman po rito mula sa Down Under. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 16, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula sa Victoria, Australia, ako naman si Nina Bascon. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Pinakaunang truck ng fuel para sa Gaza nakapasok na mula sa Egypt. Ipinagbabawal na langis ng Russia dumadaloy pa rin sa supply ng Pentagon. 2,600 na new rental homes planong itayo sa Toronto, Canada. Libu-libong tahanan sa World Heritage Site na U City, Vietnam, pinaha. White House may plano na gawing mas malawak ang radio spectrum access. Bilang ng international students sa US universities tumaas, 35% mula sa India. Una sa ating mga umatikabong balita. Nakapasok na papuntang Gaza ang unang fuel truck na mula sa Egypt. Ito ay matapos payagan ng Israel ang delivery ng diesel fuel sa loob ng enclave. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Nagsimula ng tumawid noong Miyerkules, November 15, mula sa Egypt ang unang truck na magde-deliver ng gasolina sa Gaza Strip. Mula na ipatupad ng Israel ang isang ganap na pagkubkob sa enclave. Ito ay matapos pahintulutan ng Israel ang paghahatid ng nasa 24,000 liters or 6,340 gallons ng diesel fuel. Ang limitadong paghahatid ng humanitarian aid ay pinayagan ng Israel na makatawid mula sa Egypt patungo sa Gaza mula noong October 21. Subalit tumanggi ito na payagan ang gasolina dahil marami umanong naimbak ang Hamas. Nagbabala ang United Nations nitong mga nakaraang araw na malapit na nitong ihinto ang mga humanitarian operations kabilang pamamahagi ng relief sa loob ng Gaza dahil ang mga stock na gasolina nito ay ganap nang naubos. Ang inaasahang parating na supply ng gasolina ay para magamit ng mga delivery truck ng United Nations na ginagamit sa pamamahagi ng tulong at hindi upang magamit ng mga ospital ayon sa isang humanitarian source. Ang kakulangan sa supply ng gasolina na kailangan lalo sa pagpapatakbo ng generators sa mga ospital at pamamahagi ng ayuda ay lalo pang nakadaragdag upang malagay sa malalang sitwasyon ang nasa 2.3 milyon na residente ng Gaza. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakarating pa din ang Russian oil supply ng US military. Batay sa pagsusuri, gumamit lang ito ng ibang ruta at pinadaan sa ibang source ang petrolyo. Ito ang umatikabong balita ni Daryl Angeles. Nakita sa isang pagsusuri ng shipping at trade data na nakakarating pa din sa Motor Oil Hellas Refinery sa Greece ang produktong petrolyo mula sa Russia. Imbis na gamitin ang dating ruta, pinadaan ito sa Dortyol Shipping Terminal sa Turkey. Nakatanggap ng 5.4 milyong bariles ng langis ang Dortyol sa loob ng 2 taon at 1.9 milyon dito ay mula sa Russia. Nakita ito sa shipping records at trade data ng Refinitiv, isang financial data firm na nag-aaral ng commodities markets. Simula nang ipatupad ng European Union ang sanction nito sa Russian oil, nakatanggap ng 2.7 million barrels ang dirt fuel o mahigit sa 69% ng fuel oil.
Mula Pebrero 2022, nakapagpadala ang Dirtyol ng 7 milyong bariles ng langis at 4.2 milyon dito ay napunta sa Motor Oil Hellas o nasa 56%. Hindi naman matukoy ang bilang ng Russian origin fuel oil dahil nagkakaroon na ito anya ng halo bago mabili ng Pentagon. Hindi rin matukoy kung nare-label ang fuel oil na mula sa Russia at sinabing galing ito sa ibang bansa. Bukod pa rito, ang certificate of origin ng fuel oil ay hindi public records. Pahayag ng spokesman ng Defensive Logistics Agency ng Pentagon, wala siyang alam na galing sa Russia ang produkto ng Greek supplier nito. Nasa Motor Oil Hellas umano ang responsibilidad na sumunod sa mga batas at regulasyon ukol sa pakikipagtransaksyon sa Russia. Paliwanag naman ng Motor Oil Hellas, hindi ito bumibili, nagpoproseso o nagtetrade ng Russian oil o produkto nito. Lahat ng umano import nito ay galing sa mga hindi na-sanction na lugar. Wala namang pahayag ang Turkish state officials o mga taga-Turkish Petroleum Corporation ukol dito. Sa ilalim ng sanction, maaaring tumanggap ang Turkey ng produkto mula sa Russia, ngunit hindi maaaring tumanggap ang Greece. Samantala, batay sa federal contracting data, nasa $1 bilyong na halaga ng kontrata ang napagkasundoan ng Pentagon at Greek refinery simula noong March 2022. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumataas ng higit sa inflation ang airfares sa Europa ayon sa ACI Europe. Taliwas ito sa pahayag ng International Air Transport Association na kumakatawan sa mahigit kumulang 300 airlines. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Pinabulaanan ng Airports Council International o ACI Europe ang pahayag ng airline lobby group na IATA o International Air Transport Association na nagsabing tumaas ang airfare sa Europa below inflation. Pahayag ng ACI, above inflation na ang presyo ng mga airfares. Nakita sa independent at authoritative data mula sa RDC na nasa plus 38% ang itinaas ng presyo ng mga airline tickets, taliwas sa pahayag ng IATA na plus 16% increase mula Hunyo ngayong taon kumpara noong 2019. Dagdag pa ng ACI, 47% ang itinaas ng pamasahe kung magbubuk ng 3 buwan bago ang scheduled flight. Ngunit ayon sa naunang pahayag ng IATA na kumakatawan sa humigit kumulang na 300 airlines sa Europa, ang airfare hike ay dulot umano ng pagtaas ng singil ng mga airport operators. Nagsisiyasat na ang Transport Commissioner ng EU ukol sa sanhi ng airfare hike, partikular na kung ang pagtaas na ito ay magiging long-term trend sa merkado. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng federal government sa pangunguna ni Canadian Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland ang konstruksyon ng mahigit 2,600 new rental homes sa bahagi ng Toronto, Canada. Layo ng new rental home project na ito ng gobyerno na maihatid ang mas abot-kayang pabahay para sa mga Canadians. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada, live. Imelda, magkano ba ang inilaang pondo ng gobyerno para sa project na ito? Nina, naglaan ang Finance Department ng $1.2 billion investment o mahigit 48.9 billion pesos para sa konstruksyon ng rental home na maaaring bayaran ng pinakamababang interes sa ilalim ng Rental Construction Financing Initiative o RCFI. Ang kabuuang pondo ay binahagi sa 7 proyekto sa lungsod na siyang magtatayo ng 2,664 na bahay paupahan. Bukod dito, magiging strategic din ang lokasyon ng mga itatayong pabahay
dahil siniguro ng gobyerno na magiging malapit ito sa sakayan, trabaho at paaralan, lalo na sa mga taong nagsisimula pa lamang ng kanilang karir at pamilya at isang tahanan na kanilang maipagmamalaki. Dagdag pa ni Finance Minister Chrystia Freeland, target ng gobyerno na makapagtayo ng 71,000 units sa buong bansa by 2027 to 2028 sa tulong ng RCEFI Incentives Program. Naniniwala rin si Minister Freeland na may karapatan ang bawat Canadian na magkaroon ng ligtas na lugar na matitirhan at gagawin aniya ng pamahalaan ang lahat nilang makakaya upang magkaroon ng murang pabahay ang Canadian citizen. Nina? Uy, good news yan, Imelda? Kasi dito rin na yan ang isa sa mga kinakaharap na problema. Pero Imelda, gaano ba kalala ang housing problem dyan sa Calgary? Nina, ang average rent dito sa Calgary ay tumaas ng around 40% sa pagitan ng 2020 at 2023 at ang average price naman ng single detached home noong 2020 ay tumaas ng 37% ngayong 2023 at ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang affordability ng bahay ay isang seryosong hamon para sa maraming Calgarian, lalo na ang mga may mababa o fixed na incomes. Nina? Salamat, Imelda Andrada, live mula sa Calgary, Canada. Lubog sa tubig baha ang libu-libong tahanan sa ancient city sa Hue sa Vietnam. Nailikas na rin ang mahigit 2,000 tao doon habang 3 tao ang nawawala. Ito ang umatikabong balita ni Lynette Bahe. Lubog sa tubig baha ang World Heritage Site na West City sa Vietnam, bunsod ng sunod-sunod na malalakas na buhos ng ulan at pag-apaw ng Hung River sa lungsod. Apektado ang libo-libong tahanan at nagdulot din ng pagkaantala sa trapiko ang mabilis na pag-akyat ng tubig baha simula pa noong gabi ng Martes, November 14. Nasa 2,000 tao na nailikas at hinahanap pa ng rescue team ang 3 taong naiulat na nawawala. Ilang bahagi rin ng National Highway na nag-uugnay sa North at South Vietnam ay na-block dahil sa landslides. Nagpaalala naman ang Tu Thien Hue Hydrometeorological Station na magpapatuloy ang mga pag-ulan at mas maraming mga pagbaha pa ang maaaring maganap sa ilang panig ng Central Region. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang mahigit dalawang tagtuyot sa Somalia, sunod-sunod ng mga bagyo naman ang tumama rito. Simula noong Oktubre na nagdulot ng matinding pagbaha dahil sa pag-apaw ng Juba River. Bunsod ng extreme weather, hindi na nabigyan ng pagkakataon ang bansa na makabangon sa hirap. Kaya naman, inaasahan ng World Food Program o WFP na maaaring umabot sa crisis level hunger o higit pa ang kakaharapin ng nasa 4.3 million na tao dito. Samantala, isang message alert system ang pinangunahan ng WFP upang matulungang makalikas ang mga residente na nasa flood zones. Dahil sa panibagong sistema, ligtas na nakalikas ang nasa 200,000 residente at naging handa sa pag-evacuate. Nakalikas naman sa kanilang mga tahanan ang nasa 456,000 na mga Somali upang makapunta sa mas ligtas na lugar. Nagpaplano ang White House na gawing mas malawak ang radio spectrum access nito na makatutulong sa mga emerging technologies at national security ng bansa. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Nag-anunsyo noong Lunes, November 13 ng White House ng stratehiya sa pagpapalawak ng radio spectrum access nito na kailangan para sa cellphones, satellites at iba pang mga teknolohiya. Layo ng radio spectrum expansion na tugunan ang lumalaking digitized at mobile economy ng bansa. Ayon sa Director ng White House Office of Science and Technology Policy na si Arati Parbakar, masikip na ang kasalukuyang spectrum at mabilis na lumalaki ang demand nito. Bukod sa cellphones at satellites, ginagamit din ng radio spectrum para sa navigation, space travel at mahalaga rin anya ito para sa national security ng bansa at makatutulong sa mabilis na pagresponde sa mga kalamidad.
Magsasagawa ang National Telecommunications Information Administration na pag-aaral sa susunod na 2 taon upang matingnan kung papaano muling magagamit ang 2,786 MHz na spectrum na posibleng ma-utilize para sa wireless broadband drone at satellite. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumaas ang bilang ng mga international students sa Estados Unidos. Mayorya sa kanila ay mula sa India, habang papaliit naman ang bilang ng mga estudyante mula China. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Nasa 12% increase ang itinaas ng kabuong bilang ng mga foreign students sa Estados Unidos noong academic year 2022-2023. Ito ang pinakamalaking single academic year enrollees na naitala sa bansa sa loob ng mahigit na 40 taon. Tumaas din ng 35% ang bilang ng mga foreign students mula India na pumapangalawa na ngayon sa China. Habang ang China na may pinakamaraming dayuhang estudyante sa US ay nakitaan naman ang pagbaba ng bilang sa ikatlong magkakasunod na taon simula ng pandemya. Ayon sa mga eksperto, maaaring dulot ito ng malamig na international relations ng Estados Unidos at China. Tumataas na rin anya ang kompetisyon mula sa mga universidad sa United Kingdom at Canada. Habang dumarami ang dayuhang mag-aaral sa Amerika, nahihirapan naman ang mga state colleges na hikayatin ang sarili nitong mamamayan. Nananatiling mababa ang kabuuang enrollees ng local students sa mga kolehiyo at bumaba naman ang freshman enrollment ng 3.6% ng third quarter ngayong taon, ayon sa pag-aaral ng National Student Clearinghouse. Paula Porta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Russia na magpadala ng cosmonauts sa buwan sa susunod na dekada. Dagdag pa rito, nais din nila na makapagpatayo ng moon base sa 2031. Layo ng Roscosmos, ang Russian Space Agency, na ma-explore at ma-develop ang mga resources mula sa buwan. Noong Agosto, nabigo ang unang moon mission ng Russia matapos ang 47 taon nang mawala ng control at nag-crash sa buwan ang Luna 25 spacecraft. Isa ang Russia sa mga nakilala pagdating sa space exploration, nang una itong makapagpadala ng spacecraft sa buwan gamit ang Luna 2 noong 1959 at Luna 9 noong 1966. Ang cosmonaut din na si Yuri Gagarin ang pinakaunang taong nakarating sa outer space noong April 12, 1961. Subalit wala pang cosmonaut na nakarating ng buwan. Bert, ito na ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Ay, syempre naman! Pwedeng-pwede! Alright, narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Ako si Mary Selinga from Edmonton, Canada. 5 taon na akong hindi umuwi sa Pilipinas. Binabati ko yung mga mahal ko dyan sa buhay, Castillo family, Linga family, Moreno family, mga kaibigan ko, at saka happy birthday sa sister ko, si Marilona sa Australia. Happy birthday, I love you sister and I miss you. Oy, ako ang una, Bert. Siyempre, binabati natin ng good morning si Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang buong sangbahayan. At advance, happy Sabbath anniversary na rin po, Kuya. We love you. And happy Sabbath anniversary na rin bukas kung loloobin ng Panginoon kay Brother Efren Baking. And last na lang, Bert, get well soon kay Sister Gia at syempre sa lahat ng mga kaibigan natin na nagkakasakit ngayon sa mga panahong ito. Sige, Bert, go ahead. O siyempre, binabati ko na rin si Kuya Daniel at saka si Ate Arlene. Hello po, sana ingatan po kayo palagi ng Panginoon. At binabati ko ang mga regular nating taga-subaybay sa buong mundo, no? Nina, yan ang Tansenko family dito sa UAE, si Brad Bot, si Slets, si Biel, si Levi, Brad Albi, si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. Gayon din na si Brad Arman, si Ern at Kambal, nandiyan sila sa Cagayan de Oro. At ganon din sa Alboroto family dyan sa Magalang, Pampanga. Sa Kalipogi, binabati ko si Mr. Adelardo at saka si Ms. Susupina Kanyada at sa kanilang mga barkada dyan sa Kalipogi. Ganon din sa Group 4 dito sa UAE, si Divine, si Sweng, si Cheng,
Sis Mai at saka si Sis Mags. Pagbati din kay Sis Eda, Sis Jo, Sis Tessie, Sis Mona, Sis Alma, at kay Brad Ped, kay Brad Warlito, Brad Jules, Brad Richard, Brad Mike, Brad Ruben, at kay Brad Jonathan, dyan naman sa Alcus, Dubai. At siyempre, hello sa aking mahal na asawa kay Sis Tess at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, at sa aking pinaka-cute at pinakamagandang apo, si Ana Banana, at sa aking apo rin na lalaki naman si John, at kay Mami Alicia. Ayon, Nina, kamusta ba dyan sa lugar niyo dyan? Sabi mo kanina may mga pollen, ano? Ano ba mga post na? Oo, Bert. Spring kasi dito. Pero bago yan, Bert, hayaan mo muna akong ipahabol ito. Binabati ko sina Brother Ray Galano and Sister Marlene Galano. Ayan, mga masugid nating taga-subaybay. Ayan nga, speaking of pollen, no? Kasi medyo mataas nga ang pollen count ngayon dahil spring dito. Spring season ngayon dito sa Australia. Kaya marami ang nagkaka-hay fever, mga nagra-runny nose, ganyan. Pero kanina lang ay nagbabasa-basa nga ako ng balita. Merong warning ang Department of Health dito na uso na naman ang whooping cough. Kaya nako, yan ang medyo mahirap. Dito marami akong mga kaibigan na nagkakasakit. No, ubo, sipon, pero awa ng Diyos, negative naman sa COVID. Pero talagang uso dito ang sipon at ubo. Diyan ba sa inyo, sabi mo kanina, medyo lumalamig na. Kamusta ba dyan? Yes, Nina, no? Dito kasi ay ang temperature ngayon is 26 degrees Celsius. Sa daytime ay nasa na lang siya, 34 degrees. Ano? Hindi katulad ng kapag mid-year tayo niya, mga July, August, umaabot ang temperature dito ng 50 degrees, no? Talagang napakainit. Pero ngayon ay na-enjoy na ng ating mga kababayan at ang mga residente rito ang klima. Lalo ngayon, makikita mo ngayon, naka-Amerikana na ako. Hindi katulad dati, talagang hindi ko kayang mag-Amerikana, talagang humuhugo sa aking pawis. Pero salamat at ito naman ay na-enjoy namin ang malamig na klima ngayon dito. Pero at the same time, ay nananawagan tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kasambahay. Ngayon ang nasabi mo, may mga nagkakasakit. Ganon din dito, Nina. Dahil yung siyempre taglamig, lumalamig, ang flu, nagkakaroon sila ng flu. Sana naman wala naman ako nababalitaan na nagpa-positive pa sa COVID, pero parang COVID-like na symptoms ang kanilang nararanasan. Kaya kailangan din tayong manawagan sa ating mga kasambahay na siyempre magpalakas tayo ng ating mga katawan at mag-ingat. Siyempre yung hydrate, yung sinasabi ko nga na mag-exercise under the sun, kailangan natin yun. Tsaka yung tamang pagkain, Kasi may mga food tayo na, kaya pala mayroong mga nutritionist, Nina, na mapag-aralan. Yung tamang talagang kombinasyon, yung tamang dapat natin makain para sa ating mga kalusugan. Yun ang panawagan natin dito sa ating mga kasambahay, Nina. Una po, speaking of pagkain, ang hirap pa naman mag-control ngayon. Kasi control in a sense na kasi una, di ba, mahal ng mga bilihin. So, syempre magre-resort ang mga tao sa mga instant. Ayan, dyan na mas nagkakaroon ng problema. Pero nako, Bert, talaga naman, sana next Thursday ay tayo uli ang magkatambal. Pero tingnan natin. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 10 verse 18 to 19. He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lip is wise. Amen. Bert, napakabilis ng oras dahil yan po
Ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, November 16, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.